Hello mga kasolong! Ako po si Queen Shanna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang hapon kung ano man po ang panahon ninyo. Sa araw na ito ay God bless us all. Ngayon ako po ay magtatanim. Samahan niyo po ako! At mga kasolong, kailangan natin ng matabang lupa. Siyempre, matatawag na mataba ang lupa kapag merong bulate. Kasi ang kanilang dumi, ang dumi ng bulate ay isang pataba. No? Isa po siyang klase ng animal manure, ang vermicast na tinatawag. Ayan ang bulate. Kaya sigurado pong mataba ang ating lupang gagamitin. Kailangan natin gumamit ng trowel, no? Yung kutsarang hardin. So, yung balde ay may laman na po ng 10 kutsarang lupa na nakuha natin sa likod bahay. Hindi ko lang po naipakita pero naisala ko na rin po yung nakuha kong ordinaryong lupa, yung vermicast nga po, no? Kasi may mga ano po siya halong bato, minsan hindi rin po kasi maiiwasan na magkaroon ng konting mga dumi-dumi, ganun po, may mga bote na basag, ganyan, may mga plastic. So, kailangan po siguraduhin natin na ang lupa na ating makukuha sa ating bakuran ay malinis na. At idagdag na ang special loam soil na nabili namin sa online shop. 10 kutsara din po yan. At ang ginamit ko po na container ay galon. 1 galon po. Sa bawat 1 galon, hinati ko po sa gitna. Itinanggal ko po yung ibabaw, tapos pinutasan ko po ng 4 na butas sa gitna. Pati rin po sa bandang gilid niya may mga butas din po yan. Yun, para pag nagdilig po tayo, yung ating buto na itatanim ay hindi po malulunod sa tubig. Hindi ko po pupuniin ng lupa yung container na aking pagtataniman. Kalahati lang po ng lupa dahil pag sumibol po siya, pag lumaki na po yung ating tinanim, ay pwede pong dagdagan ng lupa sa ibabaw. Dahil mas malaking tulong iyon habang lumalaki ang ating itinanim na buto. At ilalagay na po natin ang okra seed. Sa isang container, nilagay ko po 3 pirasong buto. Sa isang buto, pag nilagay po ay 1 cm lang po ang lalim. Kung makikita po ninyo, hindi po masyadong malalim yung pagtanim ko ng buto. 3 pirasong buto sa bawat isang container dahil hindi natin sigurado kung lahat ng buto ay tutubo. Para kung hindi man tumubo ang iba, ay meron tayong reserba. At ang pagdilig po ay spray lang po muna. Makalipas ang 4 na araw, March 18 po. Ayan. Maganda po ang ating buto kasi lahat po sila ay sumibol. At after 7 days, ganyan na po sila kalaki. May 2 dahon na po sila. Nakakatuwa. Talagang maganda po ang ating lupa at ang ating buto. At after 11 days, ganyan na po sila kalaki. May 3 dahon na at may panibago pangahong tutubong dahon. Pwede na po silang dagdagan ng lupa para habang lumalaki ay titibay po ang kanilang tangkay. Hindi po sila matutumba. Ganyan lang po yung ginawa ko. At sa 23 days, pwede na pong ilipat yung sumobra na itinanim natin. Kung mapapansin po ninyo, 2 na lang po sila sa isang container. So, 3 container na po yan. So, nakapagtanim po tayo ng 6 na okra. Time and date check. 5:48 na po ng umaga, pero kita naman po ninyo, mataas na po ang sikat ng araw. Summer na po kasi. Tara, i-check po natin ang okra. Sa loob ng 41 days, ayan na po sila ngayon. O diba, ang lalago na po nila. Masustansya ang lupa, maganda ang pagtanim, sumunod tayo sa instructions guide, diba? So, mga kasolo, sana po meron po kayo natutunan sa aking pagtatanim. Kung mapapansin po ninyo, sobra na po nilang taas, no? Kaya dapat lang po talaga na hindi po kaagad pinupuno yung lupa sa container pag tayo ay magtatanim. Di po ba? Ang ginawa ko dyan, nung siya ay 7 days na, ay dinadagdagan ko na po siya ng paunti-unti ng lupa. 1 beses sa loob ng 1 linggo. Yun. Hanggang sa lumaki na po siya ng ganyan sa 41 days. Pero lalaki pa po kasi yan eh. So, kailangan po nating ilipat yan sa isa pang container. So, ililipat na natin sila sa bawat
isang container. Kasi lalaki po sila. Hindi ko po kasi alam na mabubuhay po silang lahat. O, ayan ho, kung napapansin nyo. Di po ba? At patubo na po ang kanilang bunga. Ayan. At meron pa po pala akong isang advice. Kung mapapansin po ninyo, ang mga dahon na yan ay may mga butas. Hay nako, siyempre, ibig sabihin, sila po ay nabibisita ng mga insekto. Organic pesticide ang ginagamit ko. May mga sa tutorial, mayroon na rin po yan eh. Yung inihahalo po yung dishwashing, at saka po yung suka, at saka yung tubig. No? Yun lang po ang ginagawa ko na pang pesticide sa mga yan. Kaya po umabot sila ng ganyan na hindi po sila talaga nakakain ng mga insekto. May mga ilan-ilan pero naaagapan naman po. No? So, mga kasolong, maraming salamat po sa mga nanonood kung kayo po ay nakaabot hanggang dito sa video na ito. At syempre, paalala lang ay hindi po talaga ako ay talagang nag-aral ng agriculture, no. So ako po ay may mga natutunan lang din dahil sa mga turo at sa panonood din sa mga tutorial. At ito naman po ang aking vegetable seeds planting guide. Basahin po natin. May dalawang paraan sa pagtatanim ng gulay. Punla o diretso tanim. Una, ang mga maliliit na buto ng gulay, ito ay kailangan ipunla bago itanim sa permanenteng taniman. Ang mga pinupunlang buto, maaari itong sisibol sa loob ng 3 to 7 days. Note, isang beses lang diligan hanggang sumibol ang buto. Mga uri ng mga maliliit na buto tulad ng pechay, radish, mustasa, bell pepper, sibuyas, talong, kamatis, pak choy, saluyot, sweet basil, lettuce, sili, repolyo at iba pa. Tandaan, basta maliliit na buto, seeds, ito ay kailangang ipunla. Ang mga malalaking buto, ito ay hindi na kailangang ipunla. Diretso na ito itanim sa lupa at 1 cm ang lalim. Tandaan, ang pagsibol ng buto, depende sa variety ng seeds, maaari itong sisibol sa loob ng 5 to 10 days. Transplanting, maaaring ilipat ang seedlings sa loob ng 7 to 12 days mula sa petsa ng pagpupunla. Ayan po ang 4 days, ang 11 days, ang 23 days at 41 days na okra. Maraming salamat muli. Thanks for watching. God bless us all.